oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Asahan na sa susunod na linggo. Ronda Pilipinas. Pag-uwi sa mga labi ng 3 Pilipinong namatay sa sunog dyan po sa may Kuwait, pinamamadali na ng Department of Migrant Workers. Ronda Pilipinas. Grupo ng mga poultry farmers, blanco sa mataas na retail price ng manok sa ilang pamilihan. Ronda Pilipinas. AI o yung tinatawag na Artificial Intelligence. Isa na nga bang banta? Alamin mamaya sa Siyasat. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, mga mambabata sa Italy nagrambulan. Ronda Pilipinas. Balitang sports, alas sa Pilipinas, Women's U18 nasukit ang bronze medal sa 22nd Princess Cup Sea Championship. Ronda Pilipinas. Showbiz naman, Carlo Aquino kumpirmadong hindi nag-reach out para sa maging flower girl sana ang anak na si Mithi sa kasal nito sa bagong karelasyon. Ronda Pilipinas. At mamaya sa NBI, pagpunit, pagtupi at pagsira sa perang papel. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At posible nga bang magka-stroke kahit sa murang edad pa lamang? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Friday na Friday! Happy Friday! Alam nyo ba, nakasama na daw ang buntis sa 4-piece. Ano sa palagay nyo ang susunod na mangyayari? Ha? Ngayong kasama na ang mga buntis sa 4-piece. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo ang susunod na mangyayari? Ha? Wala, natatawa lang ako sa balita eh. Oh, ha? Malaking balita ho yan. Lahat ho ng buntis ay kasama na sa 4-piece. O ngayon, tanong, ano ang ine-expect natin na susunod na mangyayari? Oh my gosh. Oh, diba nakalagay sa social media? O kasama na ang mga buntis sa 4-piece. Ang nakalagay sa social media, baka oras na. O ito na ang sign na dapat magbuntis na. Oh my gosh, ano ba naman yan? Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ 882 at live na din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, live din tayo sa Radyo Ronda, ha? Buong Pilipinas din yan. And of course, naka-live din tayo sa TV, sa Aliw Channel 23, nationwide din yan. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ay, pambihira, oh. Anong susunod na mangyayari palagay ninyo? Kasama na sila sa 4-piece. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda
Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, asahan na ang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Director 3, Rodela Romero, tataas ang presyo ng produktong petrolyo sa Martes po ito dahil sa pagbabago sa international oil market. Tataas sa piso at 85 sentimo hanggang piso 90 sentimo ang kerosene. Asahan naman ang piso at 45 sentimo hanggang piso at 70 sentimo 145 to 170 yan na dagdag presyo ng diesel, habang 60 sentimo hanggang 85 sentimo naman sa presyo ng gasolina. Paliwanag ni Direktor Romero, kabilang sa nag-ambag sa trajectory na pagtaas ng mga presyo ng langis ay ang tumataas na global demand forecast mula sa Energy Information Administration at Organization of Petroleum Exporting Countries. Ronda Pilipinas. Samantala, posibleng pauwiin din ng Department of Migrant Workers ang 6 na Pilipinong nakaligtas sa sunog sa Kuwait. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na plano nilang pabalikin muna ng Pilipinas ang mga nakaligtas upang makapiling din ang kani-kanilang mga pamilya. Kaugnay ni rin ito, kinumpirma rin ng Galim na patuloy ang kanilang monitoring sa 2 Pilipinong kritikal ang lagay. Yes, yan ang plano natin sa ngayon, unless of course meron silang ibang plano, pero tayo ang ating nasa isip ay makauwi sila para makapiling nila muna ang kanilang mga pamilya. Samantala, binigyan din ni Secretary Kakdak na nakikipagtulungan na sila sa mga kinaukulan maging ang employer para sa mga assistance na maaaring ibigay sa mga biktima. Maagap din ang pag-uulat at koordinasyon at nag-commit din ng kumpanya na sagutin ng mga gastusin. At tayo rin ay nag-reach out sa Kuwait Embassy dito sa Manila na siya rin naman naglahad ng kanilang ganap na suporta at tutulong din sila sa mga pamilya, sa mga OFWs na apektado. Yan po ang tinig ni Hans Leo Kakdak kay Secretary Hans Leo Kakdak sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Mga materyales sa digmaan sa mga sagupaan nasamsam sa lalawigan ng Antique. Alamin natin ang report mula sa DWIZ 89.5 News FM Iloilo, Western Visayas, Richard Bertuso. Richard, go! Nasamsam ng mga tauhan ng militar ang iba't ibang materyales sa digmaan kasunod ng 2 magkasunod na engkwentro ng mga trupa mula sa 12th Infantry Battalion ng Philippine Army at hinihinalang New People's Army o NPA sa Balderrama, Antique. Ang kambal na sagupaan ay nagbunga ng 28 basyo ng bala at 10 empty shell para sa M16 rifles, 15 live round para sa M14 rifles, 10 rounds para sa AK-47 assault rifles, isang Baofeng radio, medical paraphernalia at mga personal na gamit. Ang unang engkwentro sa Barangay Colyat, Balderrama ay naganap bandang alas 9:50 ng umaga sa pagitan ng trupa ng 12 IB at humigit kumulang 20 miyembro ng Regional Headquarters ng New People's Army o NPA. Matapos ang halos 5 minutong labanan, umatras ang mga rebelde patungo sa Hilaga at Hilagang Kanluran. Bandang alas 3:30 ng hapon, naganap ang ikalawang engkwentro sa pagitan ng parehong trupa at tumagal ang humigit kumulang 15 minuto ang palitan ng putok. Samantala, pinuri ng pamunuan ng 3rd Infantry Division ang trupa ng 12 IB at lokal na mga mamamayan sa kanilang pagtutulungan sa pagresulta sa pag-iwas sa mga aktibidad ng Communist NPA terrorist at pag-agaw ng kanilang mga kagamitan pangdigma. Sabi ni Major General Marion Sison, 3rd ID Commander, binanggit niya na abot kaya ang estado ng stable internal peace and security para sa Panay Island. Mula dito sa DWIZ, NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Maraming salamat, Richard. At alamin na natin kung mawawasak ang mga plano natin ngayong weekend sa pamamagitan ng ating weather report. Ito na! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Para sa ating live weather report, nandito si Daryl Justin. Daryl, ano magiging panahon ngayong lalo na
holiday sa Monday. Long weekend. Oh, long weekend. Baka andito si Daryl para sirain ang mga plano natin. Hindi ko na sisirain ng plano dahil ngayon pa lang, abisuhan ko na sila Dennis na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa buong bansa sa darating na weekend, lalo na sa hapon at gabi. Posible pa maging heavy to intense rain ito at magkaroon ng mga flash floods at landslide. Ayon naman yan sa rainfall forecast ng Pag-asa. Wala namang namomonitor. Good news naman to, wala namang namomonitor na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga oras na ito. Dito sa Pasig, napaka-araw. Mataas ang sikat ng araw ngayon at meron tayong 30% chance of rain. Bandang alas 4 ng umaga kanina sa weather report ng Pag-asa, tapos na po ang monsoon break. Ibig sabihin, ang hanging habagat umiiral na po muli. Pero sa ngayon, umiiral pa lang ito sa bandang Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog ang aasahan sa Zamboanga Peninsula, sa lugar din ng Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantala naman sa Kalakhang, Maynila at sa nalalabing bahagi ng bansa, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong mga pag-ulan na pagkidlat pagkulog, dulot po ito ng localized thunderstorm. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog ito mamayang alas 6:26 ng gabi. Mamaya sa kabuuan ng araw natin, magbibigay pa tayo. Wala ka na sa Lunes? Sa Lunes. Lunes, magbibigay tayo kami ng extensive report. Pero sa Lunes... wala ngayon yung extensive report. Pagkakatingin ko naman kasi kanina sa aking pag-research ng report, merong 30 to 40% chance sa mga pagulan. Pero sa Lunes? Sa Lunes to. Partly cloudy to cloudy skies tayo sa Metro Manila. Pero hindi po niro-rule out ang possibility na magkaroon ng mga pagulan yan. Kaya kahit anong mangyari, magdala ho tayo ng panangga sa ulan, pati na rin sa araw. Wala na yung monsoon break. Wala na yung monsoon break kasi nung mga nakaraan, kinonfirm natin ito sa Pag-asa na may monsoon break. Ibig sabihin, yung southwest monsoon hindi to umiiral kasi nasasapawan siya ng easterlies mula dun sa dagat Pasipiko. Ngayon naman, nakita na nila sa kanilang monitoring na nagtapos na yung monsoon break dahil ang habagat, umiiral na sa parting Mindanao. So medyo safe pa tayo dito sa Manila. At the same time, habang maaraw, kunin nyo yung opportunity na lumabas, maglaba. Kaya halong good news at bad news sa usaping panahon ng dala ko ngayon. Mas marami pa tayong weather report mamaya at yan muna ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Samantala, tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Nagtataka ang United Broilers Raisers Association sa mataas na retail price ng manok. Gayong mababa naman ang farm gate price nito. Ipinaliwanag ni Ubra Chairman Gregorio San Diego na nagbawa sila ng mga alagang manok dahil wala silang kinikita nitong mga nakaraang buwan sa gitna na rin ng bird flu. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Chairman San Diego na mabilis din namang makabawi ang mga farmers kaya maaari pa rin bumaba ang presyo nito sa mga pamilihan. Kaya medyo tumaas itong last month yung presyo ng manok sa mga farm kasi marami yung nagbawas ng alaga kasi halos 8 buwan hindi kumita ang di yung last 4 months ng 2023 at saka yung first 4 months ng 2024 halos wala kaming kita ng mga farmers kaya yung iba nagbawas na ng alaga. Ang problema pa dyan, yung mga itlog, walang bibili kasi walang estudyante ngayon yan ang pinakamabilis na ulam ng bata at saka baon itlog Ngayong nakabakasyon lahat, mahirapang mag-move ang mga itlog. Sa kabila nito, nananatiling sapat ang supply ng manok habang nananawagan naman ang Ubra Chief sa Department of Agriculture na bawasan ang mga pumapasok na imported na manok sa bansa. Sa farm, ang bilis ng pagbaba ng presyo sa 4 na araw ang binaba ng presyo namin sa farm 10 to 15 pesos. Kaya lang, hindi naman nagre-react agad yung mga palengke. Kaya nga sabi ko kay Secretary, dapat Secretary, ang DA, nagre-react sa presyo para maitama din at nang makinamang yung mga mamimili. Yan ang tinig ni United Broilers Raisers Association Chairman Gregorio San Diego sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas.
Samantala, tumaas ang average farm gate price ng palay nung nakaraang buwan. Ayon sa Philippine Statistic Authority, umabot na sa 24.81 pesos ang kada kilo ng palay, kung saan katumbas ito ng 1.2% sa buwanang pagtaas. Kaugnay nito, pumalo naman sa 30.2% ang pagtaas ng farm gate price kumpara nung nakaraang taon sa parehong panahon na nasa 19.6 pesos lamang kada kilo. Nabatid na sa Region 6 o Western Visayas Region ang may pinakamataas na farm gate price ng palay at ang pinakamababa naman ay naitala sa Eastern Visayas. Ayon sa PSA, nagtala ng positibong year-on-year growth ang lahat ng rehiyon noong Mayo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report. Pitong high-ranking officials ng PNP binalasa. Bakit? Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, bakit? Inilipat ng pwesto ang 7 high-ranking officials ng PNP kasunod ng naging kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbila sa nilagdaang special order ni PNP Directorate for Personnel and Records Management o DPRM Chief Police Major General Sidney Sultan Hernia. Epektibong ipinatupad kahapon ang mga bagong assignment ng mga police officials. Kabilang sa mga binalasa sina Police Major General Oliver Lee mula sa Directorate for Operations o DO, Police Brigadier General Alegre Lamsen Martinez na mula sa Police Regional Office 11 at Police Colonel Edwin De Luna Portento mula sa Intelligence Group. Pawang inilagay ang mga ito sa Personnel Holding and Accounting Unit o PHAU ng DPRM. Itinalaga naman si Police Brigadier General John Kayaban Chua sa National Police Training Institute mula sa Area Police Command Visayas. Si Police Brigadier General Lex Ibrahim Corpus Gurat naman ang inilagay sa Directorate for Plans o DPL mula sa NCRPO, habang inilipat si Brigadier General Nicolas Supan Salvador mula sa DPL patungo sa DO, habang itinalaga naman sa PRO 11 si Police Brigadier General Nicolas Deloso Torre III mula sa Communications and Electronics Service. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Alam niyo ba yung AI? Artificial Intelligence. Maraming natatakot diyan. Oo. Maraming natatakot na mawalan ng trabaho. Oo. AI sa Pilipinas. Ang tanong, isa na nga ba siyang banta? Narito ang isang siyasan special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Tila magkaiba ang reaksyon at emosyon ng mga Pilipino sa pag-usbong ng mga bagong teknolohiya na anilay senyales ng development ng bansa at sa iba't ibang aspeto. Pinakahuling sumambulat ang idea ng AI o Artificial Intelligence na nagsisimula na ring ikangay magamit mula marketing hanggang healthcare. Ano nga ba ang Artificial Intelligence? Ang Artificial Intelligence ay simulation ng computer system na ang pag-iisip ay parang katulad ng tao upang makapagsagawa ng ilang aktibidad tulad ng reasoning, learning, understanding language, at maging problem solving. Batay sa pinakahuling statistics, 73% ng maraming henerasyon ang positibo sa AI na isinusulong ng DTI, Department of Trade and Industry, at DOST, Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technology, Research and Development. Tuloy-tuloy naman ang paglago ng AI industry sa Pilipinas habang lumalawak din ang mga requirements o pangangailangan nito. Sa katunayan, ipinabatid ng Google Philippines na isang transformative opportunity para sa Pilipinas
beses ang dala ng AI para tugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng productivity at paglalabas ng human potential. Kaya naman, bilang bahagi ng pinalakas na commitment ng Google Philippines para sa isang Digital Philippines ay nag-alok pa ang nasabing kumpanya ng AI courses kung saan maaaring mag-avail ng scholarship sa DTI o Department of Trade and Industry. Ayon pa sa Google Philippines, malaking tulong ang AI courses para makakuha ng mga idea para sa mga bagong produkto o serbisyo, magkasanang personalized marketing campaigns, pag-automate ng data entry o customer service at makapagpasya hinggil sa resources allocation. Lumalabas din sa pag-aaral ng Access Partnership na maaaring pumalo sa 2.8 o halos 3 trilyong piso o katumbas ng 50.7 billion pesos ang kita hanggang sa 2030 o susunod na taon ng mga negosyo sa bansa na nag-adapt ng AI-powered products and solutions. Ayon kay Dr. Fraser Thompson, Principal Economic Strategy ng Access Partnership, nasa 595 billion pesos ang kontribusyon sa ekonomiya ng Google AI products and services at ito anya ay 64% na mas mataas kumpara noong 2020 at hatid na 89 billion pesos na export benefits na 14% ng kabuuang economic activity. Inaasahan din anya nilang maraming sektor ang makikinabang tulad ng professional services sa pag-revolutionize ng AI sa ekonomiya ng bansa. Ipinabatid din ni Dr. Thompson na malaking tulong ang AI sa pag-level up ng workforce para matugunan ang kakulangan sa digital talents. Samantala, lumutang ang mga pangambang malawakang magamit ang AI sa midterm elections sa susunod na taon. Kaugnay nito, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mahigpit nilang pagbabantay laban sa paggamit ng AI ng mga kandidato sa iba't ibang paraan. Bagamat nilinaw ni Chairman Garcia na walang kapangyarihan ng komisyon na papanagutin ang mga gagamit ng AI, lalo na sa kampanya dahil wala rin namang anyang batas na nagre-regulate sa social media. Fair Elections Act lamang anya ang pinanghahawakan nila kaya't puspusan ang paggigiit nilang maipagbawal ang ilang aspeto ng AI tulad ng deepfake, lalo na sa kampanya. Yung deepfake, kaya nga sa fake ibig sabihin hindi makatotohanan, falsity yun, kasinungalingan at isipin mo, isang araw bago mag-eleksyon biglang nagsalita si Sir Drew at sinasabi, ini-endorse niya isang kandidato, mukha niya yun. Tapos, pagbuka ng big kanya yung pala, hindi pala siya. Deepfake po pala yan. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, kahit ang presidente natin, ang presidente ng Amerika at iba pang head of state na bibiktima ng tinatawag na deepfakes na yan. Gayunman, ipinabatid ni Chairman Garcia na nai-refer na nila sa kanilang Committees on Digital Transformation and Contra Fake News ang issue ng AI at deepfake news. Pag-aaralan anya ng mga komite ang mga panukalang hakbangin para mabawasan ang environmental impact ng campaign activities tulad ng mga rally at political sorties, gayon din ang production at pagbabasura ng campaign materials. Kasunod na rin ito anya ng pagsasagawa ng mga konsultasyon sa publiko at makapag-draft ng policy guidelines hinggil sa AI at deepfake bago aprobahan ng UNBank. Sinabi pa ni Chairman Garcia na mahigpit din silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, gayon din sa media para mailatag ang mga panuntunan laban sa paggamit ng ilang aspeto ng AI. Amin pong hihingan din ang ating komento, ng payo at gabay ang ating DICT, DOST at iba pang ahensya ng pamahalaan, kasama na yung mga stakeholders natin at saka siyempre yung media. Hindi rin maitatanggi na siyempre kahit sa media, talaga namang gumagamit rin tayo ng AI. Tatandaan po natin, ang COMELEC kasi walang kapangyarihan, wala rin tayong batas sa kasalukuyan na nagre-regulate ng social media sa Pilipinas. Of course, baka kasi mag-violate ng freedom of expression. Pero pagka po ang pinag-uusapan ay kampanya, campaign materials, ay meron po kaming power to regulate. Yan po yung tinatawag na Republic Act 9006, yung Fair Elections Act. Sadya namang welcome sa siyasat team ang anumang development, lalo na sa mga teknolohiya, bagamat dapat maging makatwiran at mapapakinabangan sa tamang paraan ang mga lumulutang na mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence. Kaisa ang siyasat team sa anumang laban o kampanya para iwaksi o hadlangan ang mga pagtatangkang gamitin ang AI upang masira ang maayos na sistema, partikular na sa 2025 midterm elections. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda
Pilipinas. Nako, marami pa rin natatakot tungkol dyan sa AI na yan. At actually, isa kami dyan eh. Pero hindi, ano man yung mga bagong technology, bagong platform, bagong app, alam mo, nasa tao pa rin yan. Kumbaga, ang Aliw Channel 23, ang DWIZ Home Radio, nasa amin pa rin yung mga programa. Lilipat-lipat lang yan. Yan. Okay? Malay mo, magkaroon kami ng announcer dito na AI. Ha? Tuturo ko na lang. Ang oras, gano'n siya. Ang oras, alas 10:30. AI na yun. Oy! Kumusta kayo mga kastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online betting platform na talaga magpapabago sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa mga paborito mong games. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood free ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo tulad ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ng mga live games sa mga local at international sports kagaya ng mga PBA, PVL, soccer, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Dennis Antenor Jr. Ay, hindi po, mali. Jordan Clarkson po. Ayan. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly! Ronda Pilipinas. Hoy, mamaya may pag-uusapan tayo Total, it's a Friday. Medyo light tayo ngayon. Ang pag-uusapan natin, paano ba natin mapapalago ang ating mga ipon? Di ba? Tanungin nyo, yung mga Pinoy, akala mo yung mga Pinoy, yung mga ipon nila, mga milyon? Hindi! Minsan lang yan, 2,000 lang yan. 2,000 tapos nagagalaw. Di ba, karaniwan, mga 2,000, 1,000, 500, 700, o kaya nakaka 10,000 na, biglang magagalaw. Di ba? Mga ipon, hindi ganun kalaki yan. Pero, yun ho ang pag-uusapan natin, ha? Okay, oras natin sa Pilipino! Iyon! Oras po natin sa Pilipinas, 31 minuto na makaraan ng alas 10 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Teka muna, oras natin, 38 minuto makaraan ng alas 10 ng umaga. Yung iba mga kababayan natin dyan, mga Pilipino, gutom na. Kain dito, kain doon, kain dito, kain doon. Sige, tira ng tira. Pero dapat alam nyo, tumitira din kayo ng mga healthy supplement. Hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal, ha? Aba, subukan mo na ang MX3 capsules. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial, ha? At Nutrasource analysis ng Canada. Doon, sa Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Talagang gusto ko talaga sabihin yan noon pa. Ulitin nga natin yun. Matagal ko nang minemorize yan. Ang MX3 capsule na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Tingnan mo, matagal ko nang gusto sabihin niya. Nasabi ko. At kung ikaw naman, doon naman sa mga addict sa kape, isang coffee lover, meron ding MX3 coffee para sa inyo. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidants benefits at cholesterol free. At ito pa, ang MX3 coffee mix ay low acid, low acid coffee yan na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide o kaya bumisita sa kanilang website na mx3.ph.com o tumawag sa 0918-888-8693. Ulitin natin para sa mga bingengot ng konti. 0918-888-8693. Yo! Ronda Pilipinas. Teka muna, meron hong inaugurasyon ngayon. Tanggap muna tayo ng isang report ngayon, Inaugurasyon ng bagong Isuzu Gen Car sa San Pablo, Laguna. Sinimulan na ng ALC Group. Congratulations, nandun ngayon live si Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, ano na nangyayari dyan?
Yes, Dennis, sinimulan na nga ng ALC Group of Companies ang grand opening o yung bagong Isuzu Gen Cars branch ngayong araw na matatagpuan yan sa 85 Maharlika Highway, San Pablo City, Laguna. Ito bilang kasabay na rin ng ika-23 anibersaryo ng Gen Cars San Pablo na pinangunahan ni ALC Chairman Boss D. Edgar D. Cabangon na sinuportahan naman at dinaluhan ng mga guest of honor na sina Laguna Governor Ramil Hernandez, San Pablo City Mayor Vicente Amante, Barangay San Ignacio Chairman Crisanto Almare, at Isuzu Philippines Corporation President na si Mr. Tetsuya Fujita. Habang sinimula naman ng anak ni Chairman Cabangon ang welcome remarks na si Operations Executive Gianina Eunice Cabangon. Dumating din sa naturang event ang Operation Executive ng Eternal Group at anak din ni Boss Edgar A. Cabangon na si Danica Nicole Cabangon, Gen Cars President Lerma Naknak, Isuzu Gen Cars San Pablo General Manager Evangeline Garcia, at ang Executive Vice President ng Aliw Broadcasting Corporation si Attorney Macmil Rante. Nagkaroon naman ng opening prayer para sa lahat ng nakiisa at dumalo sa grand opening ng Isuzu Gen Cars Isuzu Gen Cars San Pablo na pinangunahan ni na Father Zaldi Orhena at si Father Diwani Kakawa. Ang Isuzu Gen Cars San Pablo ang pangatlo sa 7 branch ng Gen Cars na mayroong 8,147 square meters na kabuuang pasilidad at mayroong namang 1 hectares. Ayan ang kabuuan na kasama na yung lot area. Kabilang sa makikita sa loob ng pinakabagong Isuzu building ay ang sales lounge, new vehicle releasing, parts and accessories, customer lounge, service reception, parking lot, at syempre narito rin ang kids playroom para yan sa mga anak ng mga kliyente at iba pa. At ginawa rin ang naturang expansion dahil na rin sa dami ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa Isuzu Gen Cars na inasahang isa sa magpapaangat ng ekonomiya ng San Pablo. Ito si Patrol 30 Jelly Mendes Taguula. Jelly! Yes, tama yung sinabi mo kanina kasi pag pumipili ka ng kotse, istorbo yung mga chikiti. Di ba? Tsaka mainipin talaga mga bata gusto magpa-uwi na. Kaya ito ang Dennis, ito ang pinakamalaking showroom ng Isuzu Gen Cars sa buong Pilipinas. Kaya isa rin to sa nakikitang tagumpay ng ating boss, si Boss Edgar D. Cabangon. Dahil una nang inilabas itong Gen Cars sa bahagi ng Colago dito sa San Pablo din. Pero una ay 1,000 mahigit lang siya na square meters. Tapos in-expand siya ng 2,000 square meters. Tapos nagdesisyon si Boss Edgar dahil mas lalong dumadami yung mga kliyente na tumatangkilik sa Isuzu Gen Cars. Dahilan kaya nagkaroon pa ng expansion. At ito na nga, Dennis, yung magiging pinaka-main building ng San Pablo. Kumbaga, magiging extension na lang yung lumang building dun sa Calago, sa bahagi ng Calago sa San Pablo. Yun. Ayos. Maraming salamat sa pakisabi. Congratulations, Jelly. Yes, makakarating ito na mamaya. Magkakaroon pa ng ribbon cutting dahil hindi pa nasisimula na sa ngayon pa rin ay nagpapatuloy pa itong mass opening, ngayong opening prayer dito sa Isuzu Gen Cars, Dennis. At yan muna ang aking balita. Ito si Patrol 30 Jelly Mendes Taguulat para sa ilang mitadong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Dyan sa Isuzu Cars sa San Pablo, dadalaw ako dyan, pero ako magpapakapi sa inyo, papakapihin ko kayo na MX-3, Ayos ba? Ayos? Ayos. Okay, teka muna. Bago tayo maubusan ng oras kanina, ang ating hanging question, paano ba natin
mapapalago yung ipon natin. Alam nyo naman ang mga pangkaraniwang Pilipino, hindi naman nag-iipon ng mga milyon-milyon yan. Ang mga 100 pesos o 200 pesos kada payday, minsan nagiging 5,000 na yan, nagiging 6,000, tapos nagagalaw. Pero mas maganda pa rin, kung hindi nagagalaw, palaguin natin yan. Kasama po natin ang isang financial literacy advocate, si Mr. Arman Benco. Sir Arman, magandang araw. Magandang araw, Dennis, at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Anong naisip mo ngayon? Bakit ka naka-fink? Wala lang. Hindi lang nakapaglaba at ito ang available at kaya nakapag-pink. Okay, Sir Arman, yun yung question kanina, hanging. Paano natin mapapalago yung mga pera natin na hindi naman ganun kalaki tulad ng mga mayayaman dyan? Yes. Una, yung sinabi mo, totoo yun, madalas mangyari mula sa pagkabata hanggang doon sa padre de pamilya na o breadwinner na. Yung naiipon, maliit na nga lang, nagagalaw pa. Kaya importante po, kapag tayo nagsusubi, nag-iipon, or nagtipid at merong naitipid na pera, maliit man yan o kalakihan, always have a clear purpose. May maliwanag na dahilan at nakalaan kung para saan yung ipon. At meron kayong binibigay na takdang panahon. May plano. May plano at may talagang naka-identify. Maging luho man yan, o kaya sabihin ng iba, mababaw, pambili ng sapatos, bagong sapatos, bagong gadget, at may malinaw para ngayon, nasa gitna na tayo ng taon. Meron kayo sana na napaglaanan na bibilin sa December. Kasi pag itong programa natin, itong segment na ito, hanggang December, sigurado tatanungin, paano na ang gastusin sa December? Ito po, balikan nyo itong Hunyo. Di ba? May 6 na buwan. Miski na sabihin mo yung 500 every payday, 1,000 every month, 6,000 yun pagdating ng December. Kung uumpisahan mo sa Hulyo, wag na itong June 15, yung sweldo bukas, sa July. Maliwanag dapat yung purpose at may timeline ka na doon sa iyong pinag-iipunan para pag may emergency, dito, iba pa naman yung ibig sabihin ng emergency, napakababaw. Biglaan, hindi inaasahan, bigla ang paglabas natin dito kung saan yung studio natin, may mall ditong katabi. Aba, hindi ko inaasahan to, may sale pala rito. Buti na lang meron akong emergency fund. Mali. Kaya kailangan... O kaya seat sale. Seat sale, piso, di ba? Piso sale. Mawawala na. Yung iba napupuyat kakaabang nung alas 12 dahil doon daw maglalabas na. Walang kwenta yan? Hindi ho totoo yun. Hindi ho kayo nakaipon. Hindi kayo nakatipid. Kasi wala ka namang plano talaga eh. Magbakasyon, napilitan ka tuloy. Ngayon, para magamit yung piso sale, kung piso nga, pero hindi naman po piso, umaabot din na 1,500 yung babayaran mo, papagastos ka pa doon sa bakasyon na talagang gagawin mo. But going back to paano mapalago ang iniipon nyo, alam niyo po maganda ang... yes, may mga challenges. Taas ng presyo ng bilihin, yung mga nangyayari sa ekonomiya, baktang mayaman lang yata ang may oportunidad. Hindi na po ngayon sa atin, sa bansa natin. Merong mga pamamaraan para yung ipon mo maganda naman ng laban. Kanino ka lumalaban? Doon sa inflation, yung lagi nating nababalita rito, pagtaas ng presyo ng bilihin. Pag nag-iipon ka kasi, para yung iba kasi nawawalan ng gana sa pag-iipon, lalo na pag nilagay lang sa savings account ng regular na bangko, parang wala namang kinikita. Yung 10,000 piso ko, 20 pesos lang ang kinita, babawasan pa ng buwis. Wag na lang ako mag-ipon. Meron pong mga ibang instrumento. Katulad po ng... sponsor na dito yun, di ba? Yung Pag-ibig Fund. Meron silang MP2 program. Matagal na po yan. Nag-a-average po yan sa nakaraang 10 taon, isang dekada na, about 7%. Dumaan na po ang pandemya, 7% ang nabibigay niya kada taon kumpara dun sa wala pang 1% sa bangko. Magkano ang para makasali dun sa MP2 program? 500 pesos? Parang nag-ipon ka lang ng 15 pesos kada araw. Meron ka ng 10 piso kada araw, 15 pesos kada araw, pwede ka ng 500 pesos every month. Pwede po yun every month. Pinapautang mo sa Pag-ibig at yung perang nakuha nila na umaabot ng bilyon, pinapautang din naman nila sa mga nag-housing loan. Maganda ang bayad sa kanila. Kaya nabibigyan tayo ng 7% the past Gobyerno pa. Gobyerno pa. Ang pinaka tutupad ng pangako ng pagbayad ng utang
lalo na pag piso ang inutang, pamahalaan. Kasi pamahalaan lang ang nag-iimprenta ng pera eh. Yes. Ang pagpapalago kasi ng ating pera, dalawa lang ang paraan. Ipautang mo o meron kang biniling lupa, halimbawa. Pag meron kang binili, shares of stock, yung mga popular ngayon, parang burgis na burgis. Wow, investing in the stock market. Yeah. Parang lang makiuso at makiburgis, di ba? Doon, ang isang malinaw na benepisyo, pag tumaas ang presyo noong shares of stock, noong presyo per square meter ng lupa, wala kang kita na dumarating sa'yo on a regular basis. Yung utang naman, nagpautang ka sa bangko, savings deposit o time deposit, o pinautang mo sa Pag-ibig, 500 pesos minimum, may pinapangako na kita sa'yo kada taon. May inflow, may cash flow na po tumatawag, hindi lang puro outflow. So, meron po mga pamamaraan. Yung mga mahilig at nananawagan po ako sa kanila na mag-sponsor sila rito. Piti doon sa program namin, pera-pera lang yan, pag linggo. Nababanggit kasi sila Yes. para matulungan natin yung mga tao kung saan makapaglagay. Yung mga payment transactional app, hindi ko muna babanggitin, mag-sponsor muna kayo. Meron po mga pamamaraan dyan, 50 pesos. Meron na. Sir Dennis, pwede ka na makapag-invest dyan sa mga burgis na akala mo stock market, mutual funds, 50 pesos sa bawat, yun ang minimum. Pwedeng mas mataas doon. At ano ang benepisyo sa'yo doon? Kung ano yung pinaglagyan ng mga may pera, mayayaman, malalaking kumpanya na investment, pwede ka na makibakas for 50 pesos. Lihitin mo ba yan? Baka scam yan. Highly regulated po ng SEC, Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Stock Exchange, yung nandoon sa mga payment apps. So, sa susunod siguro, mababanggit natin pa nag-sponsor na sila. Napaka-importante na nakaplano. Hindi lang basta ipon lang ng ipon. Kailangan may plano tayo. Ayan. Okay, Sir Arman, thank you. Thank you very much. Maraming salamat sa... Naku, marami yung makikinabang. Pwede pa mag-promote? Sige po. Every Sunday, pera-pera lang yan. Dito rin sa DWIC. DWIC. At Aliw Channel 23. Yes. Yeah. At batiin ko lang yung mother ko, 94 years old. Wow! Happy birthday, Mami. Happy birthday po. Yan po si Mr. Arman Beko, Financial Literacy Advocate. Thank you, Sir Man. Ronda Pilipinas. Teka muna, mag-happy birthday muna tayo. Happy birthday sa kaibigan natin, si Senator Christopher Bongo. Napakabait na tao niyan. Christopher Bongo. Yan, si BG. Senator Bongo. Happy birthday. Sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa paparating yung celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones sa Komea. Mapa-anniversary, birthday, o simpleng merienda, o kaya birthday ni Senator. Tiyak mabubusog ang pamilya at mga bisita sa Komea Bihon, Komea Palabok at Komea Sotanghon. Lahat ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya at mga bisita. Ibig kong sabihin, Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas. Hoy, ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIC Bingo Plus numero panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIC. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIC. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ng 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address at 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawang combination for today, letrang I, 20. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ng ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo! Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Oras po natin sa Pilipinas. 6 na minuto ba bagong mag-11 ng morning. Team Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, we're saying hi, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa mga opisina ng PCSO. Alam nyo ba, Rehabilitation Therapy Assistance kasama na rin sa natutulungan ng PCSO. Narito po yung report. Rehabilitation Therapy Assistance kasama na rin sa natutulungan ng PCSO. Bukod sa financial assistance sa confinement at specialty medicine, saklaw na rin ang rehabilitation therapy katulad ng physical, occupational at speech therapies na nabibigyang tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pinadali rin ng ahensya ang pagre-request ng assistance na ito. Alamin natin yan kay Ethel Luvino, Social Welfare Officer 3. They will present the original or certified true copy of the medical certificate and the prescription po from the doctor, and then the official quotation from the health facility, and the valid ID of the patient po. So yun po ma'am ang requirements for rehabilitation therapy po. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, Alas Pilipinas Women's U18 nasungkit ang bronze medal sa 2022 Princess Cup C Championship. Sports news mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nasungkit ng Under-18 o U18 team ng Alas Pilipinas Women's National Volleyball Team ang bronze medal sa kakatapos pa lang na 22nd Princess Cup SEA Championship na ginanap sa Thailand. Muling pinakita ng Alas U18 ng kanilang dominance laban sa Australia at naipanalo ang battle for third sa loob ng 3-set sweep, 25-13, 25-21 at 25-20. Natalo man ang Alas U18 sa Indonesia dahilan para mawalan na ng tsansa na makamit ang gintong medalya sa nasabing torneo. Nag-bounce back sila at muling pinakita ang kanilang determinasyon at galing sa Australian national team. Nanguna sina Harleen Cerniche, Denise Dailisan, Ashley Macalinaw at Kimberly Rubin na nagbigay ng clutch finish upang maiuwi ang kauna-unahang bronze medal ng bansa sa nasabing torneo. Nakatuon na ang focus ng Alas U18 sa gaganapin na 15th Asian Women U18 Volleyball Championship na idaraos sa kaparehas na venue. Congratulations, Alas Pilipinas! That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang mag-say ng happy birthday. Advance happy birthday to, di ba? Advance tuloy. Advance happy birthday kay Juday! Miss Judith Estrada Larino ng DWIZ at Aliw Channel 23, ang ating napaka-sexy, napakabait na news director sa DWIZ. Happy birthday, Miss Juday! Happy birthday! Isa pa, happy birthday, Miss Juday! Happy birthday! Happy birthday! May you have many more birthdays to come and God bless you. Maraming salamat. Yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yeah! Dennis Antinor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa
DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.